paumanhin ho ninyo Mm. sa kabila ho nitong mga umuugong na balita na talagang may korupsyon. Papaano ho ba yung pag-identify ho natin ng mga nasa master list dito ho sa TUPAD, sa Central Luzon? So, una sa lahat, no, meron kasi tayong guidelines as to sino yung mga kwalipikado. Meron tayong mga tupad coordinators per field office o yung ating mga probinsya. So, kapag meron tayong let's say sa isang munisipyo, so i-vet natin no yung mga listahan ng mga qualified beneficiaries. Iniisa-isa po natin ito na talagang kwalipikado lamang. Kung tinatawagan po yan, may telephone number, binibisita pa po, pinapapunta sa opisina, and then during tupad orientation, binibigyan po ng parang ano yung dapat gawin and all. Hindi po tayo, ako po, I am assuring everyone na yung lahat po ng beneficiaryo ng tupad, vetted po sila as qualified talaga to avail of the program. Ngayon, dun sa issue po na sinasabing may corruption, I do not know if it is, wala po kasi kaming mga issues na naipukol sa amin, no? Na Pero magkano ba sweldo? minimum wage. Minimum wage. Pagka sinabi nating minimum wage, 500, ngayon, kung magsusweldo ka until before April 16, no? 525. So kung magsusweldo ka after April 16 dahil second tranche na yon no, ng minimum wage, then 550. Times kung 10 days ka ng trabaho, that's 55. so paano yung monitoring nyo sa pagpasok nila? Araw-araw kaming nagmo-monitor. Tinitignan namin. Kaya marami kaming tinatawag na tupad coordinators. Tinitignan namin kung yung work program, meron kasi tayong work program. Nasusunod ba yung work program? So kung halimbawa, coastal cleanup, katulad nung dito sa San Fernando o kaya sa District 4, yan, yung mga merong coastal areas, no? District 4. So, kung halimbawang coastal cleanup yon, yung lahat ng lilinisin na yon, gine-check namin yung mga bags of sacks of yung mga nakuha nilang mga basura, tinitignan namin. We have documents, we have pictures, photos to show na tinitignan namin lahat ng mga work programs. Different work programs kasi yan. So, pwedeng nagtatanim ng mga gulay. Yan. Pwede ding painting of schools. So yun yung mga different... ang nakikita kasi na palaging sinasabi, yung naglilinis sa daan. Nagwawalis? Nagwawalis sa daan. Isa lamang po yun. Napakarami pong work programs. And that is so sad, no? Siyempre, nakikita yung parang, naglilinis na naman sila sa daan. Katulad ng paglilinis sa government center ng MPs, yan. So, nililinis yung buong government center. Makikita mo naman na, siyempre, wala namang pondo ang mga government agencies to clean, no, yung buong area. So, tupad beneficiaries ang mga yon. So, doon sa master list, Oo. meron bang kakayahan ang congressman hanggang sa barangay level na kung sino yung ililista niya? Maaari siyang magbigay ng parang recommended list. Pero, syempre, yun nga ang sinasabi ko, hindi yun pwedeng, kahit sino ang nandun, yun ang ilalagay namin, ibibigyan namin ng tupad, no? Or papabayaan naming magtrabaho under the tupad program. I-vet namin isa-isa yon, as in, isa-isa naming titignan kung kwalipikado. At certain point po ba, dito sa pag-roll out ng programang ito, dito sa Central Luzon, may natanggap na rin kayong reklamo na hindi ho sila karapat-dapat pero nasa listahan? Paisa-isa siguro, yes. Bakit po hindi kami kasama sa tupad program, kwalipikado naman kami, pinapatulan ko lahat yan, Pao. As in talagang
meron kaming mekanismo, no, sa tupad program namin na anything na kino-complain nila sa pag-implement ng program, from the identification of the beneficiaries to the payment, no, of the salaries, may mekanismo dyan na haharapin at haharapin namin yung mga reklamo. Doon sa magsasabing hindi sila kwalipikado, then hindi na kasi yan makakapunta doon sa makakapagtrabaho siya. Dahil maraming mga mechanism, mga parang checks para malaman namin kung talagang pwede siya talagang magtrabaho under our TUPAD program. And I would like to believe na lahat naman po, no, ng mga nagtrabaho under TUPAD, qualified beneficiaries naman po lahat yan. Ito mangyayari. Itong makakapanood nito hindi naman natin mapiplease lahat no, sa paliwanag ho ninyo. At maraming it comes with the territory, of course. Pero ito, real talk, Iga. Totoo bang may command, pati ho sa allotment ng pondo, ang mga representante ho natin sa Central Luzon, kung ano ho yung ma-allocate ho na fund dito ho sa rollout ng TUPAD? May call of judgment ho ba sila? May control ba ho sila? Ang TUPAD program po ay programa ng Department of Labor and Employment. So, ang magsa-start po yan sa aming budget na nasa National Expenditure Plan. Kasi yan pong budget na yan, kung ano man po yung na-approve sa General Appropriations Bill to become General Appropriations Act, lahat po yan ay isinulong ng ating departamento through our secretary, si Secretary Benny Laguesma. Ang sagot ko po dyan is, DOLE po ang nagde-determine kung ano po ang dapat na ibigay na serbisyo sa TUPAD program po sa different provinces po, sa different regions, no, from the national to the regional. Kami po sa region naman, katulad ngayon, pinaplanning na po namin magkano po ang sa Pampanga, magkano po ang sa Bulacan, sa different provinces po ng ating bansa. So, yun po ang sagot ko sa tanong na yan. So, klarong-klaro, mga kaibigan, kapag narinig ho ninyo ang isang congressman at ang isang wannabe na tila baga inaaring ganap ang mga programa ng gobyerno, hindi ho totoo yun. Totoo, hindi. Pagkasakali hong bida, yan hong AIX, TUPAD, AKAP, bigay ko sa inyo yan. May sakripisyo ako dyan. Paano ho tatanggapin ng isang botante ito, Ardi? Sana po mapanuri, no? Mapanuri din po ang ating mga botante na alam naman po nila na ang mga government programs po, national government programs na ito, pinatutupad po ng national government agency. So kung tupad po yan, Department of Labor and Employment po yan. At kung ibang nabanggit mo kanina yung AIX, that is Department of Social Welfare and Development. So kung iba pa pong mga programa, different departments po yan. Kami po sa Department of Labor and Employment ay nagsasabi po sa inyo na kapag mga programa po ng DOLE po ang nagsisimula, nagpaplano, at nag-iimplementa po nitong mga programa nito. Dakal po salamat. Abak na balen. Abak na balen. Thank you. Thank you po.